Alright guys, bago tayo mag-solve ng stresses sa beams, dapat alam muna natin kung paano natin kunin yung shear at moment values. So bali sa session na to is pag-uusapan natin yung dalawang method sa pagkuha nito, which are the method of sections at ang method of area. So without further ado, let's start with the method of sections. Una sa lahat, ano nga ba ang goal natin dito? So simple lang, gusto natin malaman yung internal shear pati na rin yung internal moment na present sa beam. Particularly yung maximum shear, pati na rin yung maximum moment values. Sa method din na to is magagawa na rin natin kunin ng shear at moment values sa kahit na anong specific point ng beam natin. Kaya super handy nito kapag nagde-design na tayo in the future. So paano natin siya gagawin? Unang step, solve muna natin yung support reactions. Kasi kung mali na agad tayo rito, mali na rin tayo sa lahat ng calculations natin. So babalikan lang natin yung equilibrium equations na natutunan natin sa statics. So which are the summation of forces about the x, which is equal to 0, the summation of forces about the y, which is also equal to 0, and lastly, the summation of moments, which is also equal to 0. So gagamitin natin yung mga equations na ito para makuha yung anong reactions. After nun, is pwede na natin i-cut yung beam sa specific point na gusto nating i-analyze. So sa step na to is kailangan nating i-expose o ilabas yung internal forces sa cut section para makuha natin yung shear at moment sa loob ng beam. So for example, gusto nating i-analyze yung point na to. Let's consider na lang din yung left side na section. Ang mangyayari dyan is lalabas yung shear na pababa and also the moment na pa counterclockwise. So imagine natin na nahiliwa na nga natin yung beam, no? Kapag pinili natin yung left section katulad ng ginawa natin, ang magiging positive shear ay pababa at ang positive moment ay counterclockwise. Pero kapag yung pinili naman natin is yung right section, ang positive shear ay pataas at ang positive moment naman ay clockwise. So bakit ganon? Ito ay dahil sa sign conventions natin para sa internal forces and moments. Para hindi din tayo malito, ito na lang yung tandaan natin. Positive bending makes the beam happy. Ibig sabihin, kapag smiling o positive bending moment, masaya yung beam. Pero kapag frowning or negative bending moment, sad yung beam natin. Tandaan din natin na kapag nag-cut tayo ng beam is, we're just making an educated guess sa direction ng mga internal forces na lumabas dun sa beam. Kasi hindi natin 100% sure kung ano yung direction of forces until matapos natin siya i-solve. But don't worry, kasi kapag nakakuha tayo ng negative sign sa final answer natin, that means that the actual direction is just the opposite ng inassume natin. So basically, magsaswap lang din siya, no? So once na nakat na nga natin yung beam, gagamitin lang natin ulit yung equilibrium equations para i-solve yung internal shear at ang moment sa cut section. So para makuha natin yung shear dito, no? So kapag ito yung left side, ito naman yung right side. Ito yung moment na positive dyan. Ito yung moment na positive sa right side. And yung shear dyan, pataas. Shear naman sa left side is pababa. So kapag kakukuha na nga tayo ng shear, gagamitin lang natin yung summation of forces about the y. Since mapapansin natin dito, no, na yung mga shear natin is vertical forces, ang gagamitin natin is yung summation of forces about the y, which is, i-consider na lang din siguro natin yung pataas na positive, summation of forces about the y equal to 0. For example, the shear plus the force equal to 0. At kapag sa moment naman, is summation lang din ng moments. So let's consider the counterclockwise, the positive. So, for example, moment plus yung force na una times the moment arm and also the second force times the moment arm, which is all equal to 0 lang din, no? So, tip lang to para hindi na tayo mahirapan sa pagkuha ng moment, no? So, when taking the summation of moments, mas maganda if gagawin mo siya dun sa mismong point kung saan ka nag-cut para ma-simplify yung calculations natin. This way, hindi mo na rin kailangan balikan pa yung shear value or iba pang distances na pwedeng mag-complicate sa solution.
Kapag nakuha na natin yung shear at yung moment equations, katulad nung nakuha natin dito, pwedeng-pwede na natin gamitin ang mga equations na ito para gumawa ng shear at moment diagrams para ma-identify natin yung specific shear at moment values sa bawat points ng ating beam. Let's go back na sa ating sample problems. So, bali ang unang ating problem na isolve is about the method of section. So, using the concepts that have been discussed kanina, draw the shear and moment diagram of the beam shown. Also, determine the maximum absolute value of the shear and bending moment. So, para din sa unang step, katulad nga ng sinabi ko kanina, is i-identify muna natin kung ano yung mga supports, mga loads, and i-calculate natin yung support reactions mamaya. So, bali sa problem natin na to is meron tayong pin dito sa point C natin which has a vertical and horizontal component. And dito naman sa E natin is roller lang na support. So, bali meron lang tayong vertical component dyan, right? Tapos meron tayong tatlong concentrated na loads dito sa point A, point D, and point B. So, bali mamaya ipapakita natin kung paano siya nakaka-apekto katulad ng sinabi ko kanina sa ating concepts. So, after nun is, let's proceed natin sa pag-calculate ng support reactions. So, bali, unang gagamitin natin is yung dun na lang tayo sa vertical, dun sa summation of forces about the y-axis. Since, as you can see here, wala naman tayo magiging horizontal na forces, right? So, bali, ang magiging equation natin dito is this. Bali, dito kasi sa support na to, as meron siyang horizontal. Let's erase. Let's name it as R sub C na lang. And ito naman is R sub E. So, ito yung magiging equation natin for the summation of forces about the y-axis. And the other equation na pwede natin gamitin is summation of moments. So, bali dito sa summation of moments is pwede kang pumili sa kahit anong point kung saan ka magmo-moment. So, bali dito sa problem na to is, ang pinili kong point is about the point E. So, you can try naman sa ibang points para mapakita kung tama nga yung naging sagot natin, no? So, about the point E yung pinili ko, bali ito yung magiging equation natin dyan. Siguro, alam niyo naman na kung paano kumuha ng moment, no? Bali yung force lang, then multiplied by the moment arm. So, bali ang magiging equation ang magiging support reaction natin dyan using the two equations, two unknowns, is this. So, ang value ng R sub C natin is 250 pounds. And then, the value of support reaction natin about the point E is 200 pounds. So, after nun is magpaproceed na tayo dun sa pagdidivide ng beam. Just like I said, na ikakat natin yung beam sa bawat segments para makita natin yung internal forces. So, dito sa problem na to, sa tingin nyo, ilan yung segments na nakikita natin? Or ilang cuts ang gagawin natin? So, nakita naman na dito siguro sa natin, no, is meron tayong 4 na segments. So, dito sa point A to point C to point D, and point D to point E, tapos lastly, yung point E to point B. So, bali, ang unang gagawin natin is, ikakat muna natin, dito muna tayo sa segment AC. So, let's cut it. Then, ang i-consider na lang natin lagi is yung left side. Para mas madali kasi mas onti siya dyan, no? So, bali, ito yung magiging FBD ng ating segment na yan. Since, meron tayong i-consider na 100 na concentrated load dyan since nasakop siya nung pagkakat natin. And then, lalabas yung shear dyan na pababa and the moment na counterclockwise. So, katulad dun sa pag-discuss natin dun sa sign conventions natin, no, kapag left side yung kinonsider natin, ang shear na lalabas dun is pa-downward and then yung moment naman is pa-counterclockwise. And then here, ang value ng distance na to is x since hindi naman natin alam kung ano yung value niya, no? So, after nung pagka-draw natin ng FBD natin is i-apply na natin yung equilibrium equations para hanapin yung value ng shear at pati ng moment.
So, para dun sa value ng shear natin, summation of forces about the y, since wala naman tayong ibang mga horizontal component. And as you can see here, the shear natin is a vertical force. So, bali, ayan yung magiging equation natin. So, as you can see here, bakit nung pagkasabi ko, ang shear natin dito nalalabas is positive, pababa. Pero bakit dun sa equation natin is negative pa rin siya, no? So, hindi siya nag-a-apply rito. Bali, dito naman sa pagkuha ng equations natin is, depende pa rin sa atin yon. Pero dito sa ginawa ko, ang kinonsider ko pa rin na positive na direction is pa-upward. So, negative yung shear natin and then negative tong force natin equals to 0 kasi wala nang iba pang vertical force. So, bali, ang magiging shear equation natin para sa segment AC is this. Yan. Then, para naman dun sa moment is kukunin lang din natin yung moment equilibrium about the cut section. Katulad ng sinabi ko, dun tayo sa mismong cut para mas madali na, no? Para i-solve natin yung moment na hinahanap. So, bali, ang magiging equation natin dyan is this. M sub AC, positive ulit yung counterclockwise. And then, ito, positive din siya since counterclockwise din yung ikot niya. Tapos, ang moment arm niya is X lang kasi hindi natin alam yung distance na yan. Bali, ang magiging moment equation natin para sa segment AC is this. For the next segment is ganun lang din yung gagawin natin. Uulitin lang natin siya. Ika-cut natin siya and then let's consider the left side. So, bali, ito yung magiging FBD dyan. So, lahat ng mga forces na nag-exist dito sa left side ng pagka-cut natin is ilalagay natin. So, bali, yung bago dito is yung sa support reaction na about the point C, which is 250 pounds. So, bali, ang magiging shear equation natin dyan, summation of forces lang ulit siya about the y-axis is this. Bali, yung upward lang ulit yung positive direction natin, negative V sub CD, minus 100, and then the positive 250 na force. Bali, kapag sinimplify natin dyan, ang equation natin dyan is V sub CD is equal to 150 pounds. Then, after nun is let's proceed na ulit dun sa moment equation natin. So, ito-consider ulit natin yan is counterclockwise as the positive direction, no? So, as you can see here is parehas lang siya. Parang dinagdagan lang natin siya ng bagong force and then its moment arm, right? So, bali, it's negative 250 since ang ikot niya is pa-clockwise about dun sa point kung saan tayo nag-moment or yung reference point natin. And its moment arm is x minus 15 since itong buong equation na to, ay buong distance na to, here, from point A to point D, ay point about dun sa kinat natin is x natin. And then, ano yung distance na to mula dun sa support reaction hanggang sa pagkakat natin? At di x minus itong 15 na distance from A to C, right? Then, kapag sinimplify natin dyan, ito ang magiging equation natin. M sub CD is equal to 150x minus 3,750 pounds inch. So, para naman sa next segment natin is ikakat lang natin ulit yung point D, yung segment DE. Then, let's consider ulit yung left side. So, bali, pagka nag-FBD na tayo is, ito lang ulit. Parang segment CD lang ulit, pero dinagdagan na natin yung dun sa panibagong concentrated load dun sa may point D since nasakop na siya ng pagkakat natin, right? Bali, ang magiging shear equation natin dyan, summation of forces lang ulit about the y-axis. So, this, and then kapag sinimplify natin siya, ito na siya. Then, again, para naman dun sa moment equation ng segment DE, magmo-moment lang ulit tayo about the point kung saan tayo nag-cut. Right? So, bali dito, tayo magmo-moment. So, as you can see here, parang umulit lang din to, katulad ng pag-ulit ng segment CD dun sa segment AC. So, bali itong segment DE, dadagdagan lang ulit natin dun sa panibagong force na consider natin sa pagkat natin ng segment DE. So, bali ito ay 250 times the moment arm na ito yung X. Then, ito yung 35, right? From point A to point D, it's 35. So, para dito sa distance na to, yung buong X na to, minus 35.
And then kapag sinimplify natin siya, ito yung magiging equation natin para sa segment DE. And para naman dun sa last segment natin, ito na yung magiging FBD natin. Parang dun lang din siya sa DE. Tapos dinagdag lang ulit natin yung dun sa may reaction about the E. And then yung shear moment, ay shear equation, as summation of forces lang ulit about the y-axis. Bali yung positive direction pa rin natin dyan is yung pataas, no? And then para naman dun sa may moment equation natin, magmo-moment lang tayo about dun sa kung saan tayo nag-cut. Dito. Then, ito yung magiging equation natin dyan. And then, kapag sinimplify pa natin, ito yung kalalabasan niya. So, after nating makuha lahat ng mga equations ng shear at pati na rin ng moment, let's plot na dun sa may shear diagram natin. So, bali, ito kasi yung load diagram natin, no? Ito yung shear diagram at ito naman yung moment diagram natin. So, let's proceed na dun sa pagpa-plot. So, dito sa point A, meron tayong concentrated load na 100 pounds. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng jump, which is jump pababa since pababa yung force. So, bali nandito siya. It's negative 100. After nun is dun sa may segment AC. Meron ba kayong nakikita distributed load or kaya any shape na kukuhaan natin ng area? Wala, di ba? And as you can see here, dito sa may segment AC, hindi natin i-consider yung value ng X. Ibig sabihin lang na to, dun sa segment AC, yung buong shear dun is 100 lang, consistent. So, ibig sabihin, 100 pa rin siya kapag nasa point AC na siya. Negative 100 pa rin. After nun is doon na tayo mag-proceed na tayo sa pag-consider kung mayroon bang jump upward dito sa point C. So, meron siya, di ba? Kasi meron tayong support reaction dito na 250. So, kung aangat siya ng 250, ito is negative 100, ang inangatan niya na rito is 150. And then, ulit, meron ba tayong nakikitang distributed load dyan? Wala, di ba? So, let's proceed lang ulit sa pagtingin na lang dun sa shear equation dun sa segment CD, 150, and hindi ulit natin kino-consider yung value ng X. So, ibig sabihin, diretso pa rin siya, 150 pa rin dyan. 50. Then, after nun, meron tayong makikitang concentrated load dito sa may point D. So, ibig sabihin, bababa ulit tayo since jump downward ulit siya. Pababa yung direction ng ating concentrated load. So, 150 minus 250 is 100 lang ulit. Negative 100. And then, just like dun sa mga naunang segment, wala ulit tayong distributed load dito. And yung segment D natin, ang shear equation niya is negative 100 lang din. So, hanggang sa point D is 100. Negative 100. Then after nyan, meron tayo ulit na jump pataas dito since makikita natin na meron tayong support reaction, right? So, 200 siya. So, negative 100 plus the 200 is 100 na lang siya dito. And wala ulit siyang distributed load. So, aangat lang, ay dediretso lang din ulit tayo kasi ang shear equation lang din naman dito is 100 pounds. Ibig sabihin, from point E to point B is 100 lang din. Tapos meron tayong jump downward. So, ayan. Bababa siya ng hanggang 0. So, paano yung magiging itsura ng graph natin dyan? It's all straight line lang since dito is wala tayong load, di ba? Katulad nito sa pinakita kong graph. Walang load, ay kapag walang distributed load, ang magiging degree na dito is 0. So, ang 0 degree is straight line lang. I mean, horizontal lang. So, let's connect the dots lang, no? Since lahat naman sila, same case lang. And after nun, let's just
close lang natin yung diagram natin. I-shade lang natin siya. Ayan. So, ito na yung magiging shear diagram natin. So, let's proceed na dun sa ating moment diagram. So, as you can see here, meron naman na tayong mga equations dito. Let's just use our calculator para ilagay yan, no? Then, i-input natin yung mga value ng x natin. So, let's use the calculator. So, para dun sa segment AC, ano ang equation natin? Negative 100 x. So, use the calc function na lang para mas madali. Ano ang value ng x natin dun sa point A? 0, right? So, 0 siya. 0 tayo mag-i-start dito. 0. And then, dun naman sa C, is ano ang value ng x? It's 15. Ibig sabihin, negative 1,500, negative 1,500 tayo dito. Negative 1,500. And then, let's proceed na dun sa point C to point D, or I mean segment CD. Iba na equation natin since yung ginamit natin is nag-work lang siya dun sa segment ng AC. So, iba na equation dito sa CD, no? So, input lang natin ulit yung ating equation na 150x. 150x minus 3,750. Calc function lang ulit. Ano ang value ng ating x? 15. Dun sa C, di ba? So, negative 1,5, tama. And then, para dun naman sa point D, ano ang value ng x natin? So, it's 15 plus 20. It's 35. So, 1,500. Ibig sabihin, nandito na siya. 1,500. Then, let's proceed dun sa next segment natin, the point D hanggang point E. So, another equation lang din yun. Ano ang equation na ilalagay natin? It's negative 100x plus 5,000. So, calc function lang ulit. Ano ang value ng ating point D? It's 35 ulit. So, 1,500. And then, yung para naman sa point D, ano ang value ng x natin? It's 60. Kasi 15 plus 20 plus 25, it's 60. So, negative 1,000. So, negative 1,000 na tayo dyan. Negative 1,000. So, para naman sa last segment, ito na yung bagong equation ulit, ilalagay natin yung dun sa nakuha nating moment equation. 100x minus 7,000. Then, let's use the calc function lang ulit. So, value ng dun sa point E, 60 siya, di ba, yung x. So, what's the value of moment? Negative 1,000 lang ulit. Then, para din naman sa point B, ano ang value ng x natin? It's 70. So, 0. So, ibig sabihin, nagsara lang ulit ang ating equation. So, ano ang magiging behavior ng graph natin dyan? Since ito ay 0 degree, at sinabi natin na kapag pababa, ang n degree natin is increasing. Increasing din siya. So, ito ay 0 degree at magiging first degree na. So, ibig sabihin, mga linear na yung lines natin. I mean, first degree, yan. Yan. And then, connect the dots lang. And then there. A, close lang natin ulit yung diagram. And then yun na. Tapos na natin yung ating problem. Na-draw na natin yung shear and moment diagram. Ngayon naman, ang purpose na tayo sa pag-identify
kung ano yung ating max na shear and ano yung max na moment. So as you can see here, i-identify lang natin kung ano yung pinakamataas na value dito. So para sa ating Vmax, ano yung may pinakamataas na value dyan? It's 150, right? So bali, ang max natin dyan is 150 pounds. And para naman dun sa moment, so, meron tayong dalawa dyan. Kasi para siyang 1,500, diba? The positive and the negative side. Depende siya sa hinahanap, pero madalas paras din naman siyang ginagamit. So, lagay na lang natin siya. Parehas. Positive, negative, 1,500 pounds inch. So, ayun na yung problem natin sa una. Nakuha na natin siya.